Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Deborah habang binabagtas ng jeep ang paakyat na kalsada patungo sa Hacienda Dulce. Sumayaw ang mga puno ng kape sa magkabilang gilid ng daan, tila mga bantay ng isang sinaunang sikreto. Narito na siya, sa wakas, sa lugar na magiging tahanan niya sa loob ng ilang buwan, isang panimula sa bago niyang buhay bilang pribadong guro. Subalit, sa likod ng malaparaisong tanawin ng Petropolis, may bahid ng kalungkutan sa matatayog na pader ng mansyon na sumalubong sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may lungkot na bumabalot sa hangin. Isang matinding bigat na tila kumakapit sa bawat sulok ng lumang istruktura. Bumaba si Deborah, dala ang iilan niyang bagahe. Ang puso'y kumakabog ng malakas, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Sinalubong siya ng isang matandang kasambahay na may malalim na kunot sa noo, tila nagtatago ng isang malaking pasanin. "Magandang hapon po, Ma'am Deborah. Ako po si Manang Linda," bati nito. Ang boses ay mahina at halos pabulungi. Ilang sandali pa, bumungad ang isang babaeng matangkad, may tindig ng reyna at may suot na mamahaling damit. Siya si Christina, ang asawa ni Sir Marcos, at siya rin ang nag-hire kay Deborah. "Deborah, you're here," bati nito, ngunit walang anumang init sa tinig. "Mabuti at dumating ka na." Ang ingay ng mga bata sa bahay, kailangan na talagang turuan. Parang isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot kay Deborah. Ang ngiti ni Christina ay hindi umabot sa mga mata at may kakaibang lamig sa paraan ng kanyang pagbigkas. Tila sinusukat nito ang bawat galaw niya. Ramdam ni Deborah ang kapangyarihan at pagkontrol na bumabalot kay Christina sa loob ng bahay. Pagpasok sa malaking sala, agad niyang napansin ang isang matandang babae na nakaupo sa isang malaking upuan, nakatanaw sa labas ng bintana. Siya si Donna Dulce, ang ina ni Marcos at may-ari ng hacienda. Payat ang matanda at malalim ang mga mata na tila may daladalang libu-libong kwento ng kalungkutan. "Donna Dulce, narito na si Deborah," pakilala ni Christina, ngunit hindi man lang nilingon ang matanda. Sa halip, ibinaling nito ang atensyon kay Deborah. Siya ang magtuturo kina Sofia at Leo. "Siguraduhin mong matuto sila ng maayos, Deborah. Ayokong mapahiya sa mga kapitbahay." Tiningnan ni Deborah si Donna Dulce. Walang reaksyon ang mukha ng matanda, tila isang estatwa, ngunit sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Sa maikling sandali na yon, may nakita si Deborah. Isang pakiusap, isang takot, at isang matinding kalungkutan na nakakubli sa likod ng pagkatulala. Ito ay isang sakit na hindi kayang bigkasin ng salita. Isang lalaki ang bumaba mula sa itaas, abala sa kanyang cellphone. Ito si Marcos, ang anak ni Donna Dulce at asawa ni Christina. "Hon, nandyan na pala si Deborah," ani Marcos, habang hindi inaalis ang tingin sa screen. "Kumain na ba kayo? May meeting pa ako." "Oh, Marcos, you're always so busy," sagot ni Christina. May bahid ng pagmamaktol sa boses, ngunit may nakatagong ngiti. "Sige na, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala kay Deborah." Nang umakyat si Marcos, may inutos si Christina kay Donna Dulce. "Inay, pakidala nga po ang tray ng kape sa kusina. Baka lumamig pa." Nanginginig ang mga kamay ni Donna Dulce habang sinubukang abutin ang tray ng kape na nasa lamesa. Halos hindi niya ito mabuhat. Nakita ni Deborah ang pagod at hirap sa bawat galaw ng matanda. Gusto niyang tumulong, ngunit parang may pumipigil sa kanya. "Inay, bilisan mo. Hinihintay pa ni Manang Linda," pilit ni Christina, na tila nagmamadali, ngunit ang tono ay puno ng pagkainis. Unti-unting naglakad si Donna Dulce patungo sa kusina. Bawat hakbang ay tila isang pasakit. Hindi man lang siya tinulungan ni Christina, na nakatayo lang at nagmamasid. Ang mga labi ay bahagyang nakangiti. May narinig na malakas na kalansing si Deborah mula sa kusina. Agad siyang tumakbo patungo doon. Nakita niya si Donna Dulce na nakayuko, pinupulot ang mga basag na tasa
at nagkalat na kape sa sahig. Si Christina naman ay nakatayo sa isang sulok, nakapamewang, ang mga matay mapanuri. Inay naman, ang dami mo nang nababasag ngayong linggo. Hindi ka ba talaga nag-iingat? Ani Christina, hindi man lang lumalapit upang tumulong. Nag-aalala si Deborah, lumapit siya kay Donna Dulce at tinulungan itong pulutin ang mga basag na piraso. Kaya niyo po ba, Donna Dulce? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagmamalasakit. Nagtaas ng tingin si Donna Dulce, ang mga matay basa. Walang salita. Ngunit sa mga mata niyang iyon, nakita ni Deborah ang isang napakalaking kalungkutan, isang hikbi na pilit kinikimkim. Mayroong isang bagay na hindi tama. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan na puno ng tensyon, dumiretso si Deborah sa kanyang silid. Hindi siya mapakali. Ang mga imahe ng araw na yon ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang tingin ni Donna Dulce, ang lamig ni Christina, at ang kawalang alam ni Marcos. Nagpasya siyang silipin si Donna Dulce. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng matanda. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pagsilip niya, nakita niyang mahimbing na natutulog si Donna Dulce. Ang isang kamay ay nakataas sa kanyang noo. Ngunit may nakita si Deborah na nagpakulo ng kanyang dugo. Isang malaking pasa, kulay lila at dilaw, ang nakita niya sa braso ni Donna Dulce. Malalim ang pasa, na tila galing sa matinding diin o pagkakabangga. Nagulat si Deborah, nag-aalala siya. Ano ang nangyari kay Donna Dulce? Gusto niyang lumapit, hawakan ang braso ng matanda, ngunit biglang gumalaw ang matanda. Bahagyang nagmulat ng mata si Donna Dulce. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga tingin, nakita ni Deborah ang isang matinding takot sa mga mata ng matanda. Takot na tila ayaw mahuli sa isang lihim. Isang pamilyar na amoy ng sariwang kape ang sumalubong kay Deborah kinabukasan, ngunit hindi nito kayang itago ang bigat na dala ng kanyang puso. Ang imahe ng pasa sa braso ni Donna Dulce ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Sino ang may gawa niyon? Isang aksidente lang ba? O may mas malalim pa? Sinubukan ni Deborah na kausapin si Donna Dulce sa hapagkainan. Donna Dulce, okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Tanong niya. Pilit na ginagawang kaswal ang kanyang tono. Ngunit agad na sumagot si Donna Dulce. Ang boses ay mahina. Ay wala naman. Ineng, medyo lampa lang talaga ako. Madalas akong mabangga kung saan-saan. Bahagya itong tumawa, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kagalakan. Mabilis nitong ibinaling ang tingin sa kanyang plato, tila ayaw ng pag-usapan. Naramdaman ni Deborah ang pagkabigo. Malinaw na iniiwasan ni Donna Dulce ang paksa. Sa kabilang dako ng hapag, tahimik na kumakain si Christina, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap kay Deborah na tila sinusuri ang bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Parang may nababasa ito sa isip ni Deborah. Lumipas ang mga araw at lalong naging matalim ang pakiramdam ni Deborah na may mali. Palagi siyang nakabuntot sa mga bata, ngunit ang kanyang mga mata at tenga ay nakasubaybay sa bawat kilos ni Christina. Napansin niya ang mga maliliit na bagay. Ang biglang pagpapalit ng channel ni Christina kapag nanonood ng balita si Donna Dulce. Ang pagtaas ng boses ni Christina sa matanda sa tuwing umaalis si Marcos at ang pagkaantala ng paghahain ng pagkain para kay Donna Dulce na tila aksidente. Isang hapon, habang nagtuturo si Deborah kina Sofia at Leo sa sala, naririnig niya ang boses ni Christina sa telepono. Oo, kailangan na nating gawin yan. Ayoko nang pahirapan pa ang mga bagay-bagay. Mas maganda kung mapipirmahan niya kaagad. Ani Christina, ang boses ay may kakaibang diin. Ilang minuto pagkatapos ng tawag, lumabas si Christina mula sa kanyang opisina. May hawak na folder. Lumapit siya kay Donna Dulce na kasalukuyang nagdidilig ng halaman sa hardin. Inay, kailangan niyo pong pirmahan ito. Para sa kumpanya, para sa future ni Sofia at Leo. Ani Christina, ang boses ay tila honey, ngunit may bahid ng pagkaapura.
Nanginginig ang kamay ni Donna Dulce habang kinukuha ang ballpen. Binasa niya ang papel, ngunit tila hindi niya maintindihan ang mga nakasulat. Ano ito, anak? Hindi ko maintindihan, mahinang sabi ng matanda. Simpleng papeles lang po iyan, inay. Basta pirmahan niyo lang po, walang problema. Pilit ni Christina, halos agawin ang kamay ng matanda para pirmahan ang dokumento. Agad na lumapit si Deborah. Christina, hindi ba dapat ay basahin muna ni Donna Dulce ang dokumento bago pirmahan? Tanong niya. Sinubukan niyang maging kalmado. Biglang bumaling si Christina kay Deborah. Ang kanyang nanangiti ay nawala. Deborah, may sarili kaming mga abogado. Alam namin ang ginagawa namin. Hayaan mo ang pamilya namin. Ang boses nito ay matalim at may babala sa kanyang mga mata. Napilitan si Donna Dulce na pirmahan ang dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang matapos, mabilis na kinuha ni Christina ang folder at umalis. Naiwan si Donna Dulce na nakatulala. Kinagabihan, habang naghahanda ng hapunan si Deborah sa kusina, narinig niya ang boses ni Christina na kausap si Marcos sa telepono. Oo. Ohon, wala kang dapat ipag-alala. Okay lang ang lahat. Nagpahinga lang si inay kanina, kaya medyo matagal bago niya pirmahan ang mga papeles. Alam mo naman, matanda na. Ang mga salitang yun ay nagpatunog ng alarma sa isip ni Deborah. Bakit nagsinungaling si Christina? Bakit hindi nito sinabi ang totoo tungkol sa pag-aalinlangan ni Donna Dulce? Mas lalo niyang naramdaman na mayroong itinatago si Christina at ang lahat ay nakasentro sa pagkontrol nito sa matanda. Hindi mapakali si Deborah. Gusto niyang sabihin kay Marcos ang mga nakikita niya. Ngunit paano? Masyadong abala si Marcos sa kanyang trabaho at tila bulag ito sa mga nangyayari sa sarili nitong tahanan. Natatakot si Deborah na baka hindi siya paniwalaan o mas malala. Baka pagbaliktan pa siya ng kwento ni Christina. Subalit alam ni Deborah na hindi siya maaaring manahimik. Ang nakikita niya ay higit pa sa simpleng alitan ng magbiyenan. Ito ay pang-aabuso. Pagsapit ng dilim, habang naglalakad si Deborah sa pasilyo patungo sa kanyang silid, bigla siyang nakarinig ng maliliit na kalansing mula sa silid ni Donna Dulce. Palihim siyang lumapit. Nakita niya na bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Christina na nakatayo sa loob. Hawak ang isang maliit na kandado. Mabilis nitong isinara ang pinto ng silid ni Donna Dulce mula sa labas at narinig niya ang malinaw na tunog ng pag-lock. Pagkatapos, marahan itong naglakad palayo. Ang anino nito ay humahaba sa dilim ng pasilyo. Tila isang ahas na gumagapang. Nanindig ang balahibo ni Deborah. Bakit ikinakandado ni Christina si Donna Dulce sa kanyang silid? Ano ang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Hindi nakatulog si Deborah ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang eksena ni Christina na ikinakandado ang silid ni Donna Dulce. Anong klaseng tao ang gagawa niyon sa sarili niyang biyenan? At bakit? Nagpatong-patong ang mga tanong sa kanyang isip. Bawat isa ay mas mabigat kaysa nauna. Kinabukasan, sa hapagkainan, tila walang nangyari. Maggiliw na nakangiti si Christina. Habang si Marcos naman ay abala sa pagbasa ng dyaryo, si Donna Dulce ay tahimik pa rin. Kumakain ng dahan-dahan, ang mga mata ay nakayuko. Sinubukan ni Deborah na kausapin si Marcos matapos ang almusal. Sir Marcos, may gusto lang po sana akong sabihin tungkol po kay Donna Dulce. Tiningnan siya ni Marcos, bahagyang nakakunot ang noo. Ano yon, Deborah? Nag-aalala ka ba sa kanya? She's fine. Matanda na talaga si inay, kaya minsan ay may mga ginagawa siyang kakaiba. Pero Sir Marcos, napansin ko po kasi na parang may iba po sa kanya. Pilit ni Deborah, sinusubukang humanap ng tamang salita nang hindi direktang sinisisi si Christina. Tsaka, nakita ko po ang pasa sa braso niya. Napailing si Marcos. Deborah, nag-aalala ako sa'yo. Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano. Si inay ay madalas lang madapa o mabangga. Huwag kang mag-alala. May babala sa kanyang bining.
Huwag ka nang masyadong makialam sa personal na buhay ng pamilya namin. Trabaho mo ang magturo, hindi ang maging investigador. Biglang lumitaw si Christina mula sa likuran ni Marcos. Ang mga braso'y nakapamewang. Sabi ko na sa'yo, Marcos, masyadong mapanuri si Deborah. Kung ganyan siya, baka mas makasama pa siya sa mga bata. May ngiti sa kanyang labi, ngunit ang mga mata nito ay matalim at nanlilisik. Baka mas mabuting maghanap ka na lang ng iba, Deborah. Ayokong magkaroon ng problema sa sarili naming bahay. Naramdaman ni Deborah ang kirot sa kanyang dibdib. Pinagtutulungan siya at si Marcos ay bulag sa katotohanan. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi siya makakakuha ng tulong mula kay Marcos, kailangan niyang gawin ito sa sarili niya. Kinabukasan ng hapon, habang abala si Christina sa kanyang mga meeting at si Marcos ay nasa opisina, nagpasya si Deborah na mag-aya kay Donna Dulce sa hardin. Donna Dulce, ang ganda po ng panahon ngayon. Gusto niyo po bang mamasyal sa hardin ng kape? Nag-alinlangan si Donna Dulce, ngunit sa huli ay tumango. Sige, Ineng. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna ng mga tanim na kape. Ang sariwang hangin at ang amoy ng lupa ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa kay Donna Dulce. Habang naglalakad, ipinakita ni Deborah ang isa sa mga litrato na nakuha niya sa kanyang cellphone. Ito ay ang larawan ng kanyang kapatid na babae. Alam niyo po, Donna Dulce, may kapatid din po akong babae. Parang kayo po, may anak din pong babae. Namimiss ko po siya ng sobra. Malumanay na sabi ni Deborah. Malapit po ba kayo sa anak ninyong babae? Huminto si Donna Dulce sa paglalakad. Tiningnan niya ang isang lumang puno ng kape. Ang mga mata niya'y malabo. Ang anak kong babae, napakabait niya. Parang ikaw, Deborah. Masayahin siya at puno ng buhay. Ang boses nito ay nanginginig at tila may nalilitaw na luha sa sulok ng kanyang mga mata. Ngunit, namatay siya. Sa isang aksidente, masyado akong nasaktan. Naramdaman ni Deborah ang tindi ng lungkot sa boses ng matanda. Ano pong nangyari? Isang aksidente sa kotse. Matagal na yon, sabi ni Donna Dulce at bigla itong natigilan. Pagkatapos niyang mamatay, parang nawala na rin ang bahagi ng puso ko. Tapos dumating si Christina. Gusto ni Marcos si Christina. Sabi niya, siya ang magpapaligaya sa akin. Hindi nagpatuloy si Donna Dulce. Sa halip, yumuko ito at pinunasan ng luha. Huwag na natin pag-usapan, Ineng. Masakit. Bulong niya. Naramdaman ni Deborah ang pagkabahala. Mayroong isang bagay na hindi nasasabi si Donna Dulce. Ang biglaang pagtigil ng matanda. Ang pagbanggit kay Christina kasabay ng pagkamatay ng anak nito ay nagpatunog ng mas malaking alarma. Hindi kaya may kinalaman si Christina sa pagkamatay ng anak ni Donna Dulce? Ang ideyang iyon ay nagpakilabot kay Deborah. Donna Dulce, alam niyo po, hindi po ako makapapayag na may sinasaktan, mahinang sabi ni Deborah. Kahit anong mangyari. Ngunit parang hindi narinig ni Donna Dulce ang sinabi niya. Ang matanda ay nakatitig lang sa malayo. Ang muka ay puno ng matinding kalungkutan. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang silid si Deborah, naririnig niya ang mahinang hikbi mula sa silid ni Donna Dulce. Hindi na ito ang tahimik na pagtangis ng isang matanda na nasasaktan. Ito ay pag-iyak na puno ng takot at paghihirap. Napahawak si Deborah sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Hindi niya maaring hayaan na masira ang buhay ng isang inosenteng matanda. Mayroong isang bagay na kailangan niyang gawin. Kahit na magalit pa si Marcos o itataboy siya ni Christina, hindi na ito tungkol sa trabaho niya. Ito ay tungkol sa katarungan at awa. Hindi na kinaya ni Deborah ang pagmamasidlang. Ang pag-iyak ni Donna Dulce noong nakaraang gabi ay tila isang sumpa na bumabagabag sa kanyang konsensya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, anumang panganib ang kapalit. Kung hindi siya matutulungan ni Marcos, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Nang sumunod na araw, habang sina Christina at Marcos ay abala sa kanilang mga trabaho,
at ang mga bata ay natutulog sa kanilang siesta. Nagpasya si Deborah na magsimula sa paghahanap sa loob ng mansyon. Alam niyang may tinatago si Christina at ang mga lumang gamit at sulok ng hasyenda ay maaaring may lihim na itinago. Ang aklatan ng Hacienda Dulce ang unang pumasok sa kanyang isip. Minsan nang sinabi ni Marcos na bawal pumasok doon at ang pagbabawal na yon ay mas nagpakuryente sa kanyang kuryosidad. Marahil ay doon niya makikita ang kasagutan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan. Ang malaking pinto nito ay gawa sa lumang kahoy at nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Makapal ang mga librong nakahanay sa matatayog na estante na tila libu-libong taon na ang nakalipas. Ang silid ay madilim at tila hindi na nagagamit sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula si Deborah sa paghahanap. Ang bawat libro ay binuklat niya. Ang bawat estante ay sinuri. Naghahanap siya ng anumang kakaiba, anumang bagay na maaring magbigay ng clue. Habang naghahanap, nakakita siya ng isang maliit na cabinet na nakatago sa likod ng isang malaking estante ng libro. Bahagyang nakasarado ang cabinet. Nang buksan niya, nakita niya ang isang koleksyon ng mga lumang litrato, mga sulat, at isang kahoy na kahon. Kinuha niya ang kahon. Sa loob nito, may nakita si Deborah na isang lumang kwaderno na may takip na balat. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at sa unang pahina, nakasulat ang pangalan, Isabel Dulce. Si Isabel ang namatay na anak ni Donna Dulce. Nagmadali si Deborah na buklatin ang kwaderno. Ito ay isang uri ng journal. Sa mga pahina nito, nakasulat ang mga saloobin, pangarap, at karanasan ni Isabel. Habang binabasa niya ang mga pahina, unti-unti niyang naramdaman ang pagkatao ni Isabel, isang masayahin at mapagmahal na babae. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang tono ng journal ay unti-unting nagbago. May mga pahina na puno ng kalungkutan, pagkalito, at takot. May mga entry na naglalarawan ng matinding tensyon sa loob ng pamilya. May bagong babae si Kuya Marcos, nakasulat sa isang entry. Maganda siya, pero may kakaiba sa kanya. Ayokong maging asawa siya ni Kuya. May tinatago siya at alam kong hindi siya mabuti para sa amin. Nanindig ang balahibo ni Deborah. Ang babaeng tinutukoy ni Isabel ay walang iba kundi si Christina. Nagpatuloy pa si Deborah sa pagbabasa. Ang bawat entry ay tila nagpapaliwanag sa unti-unting pagkasira ng hasyenda. Ang mga paratang ni Isabel tungkol kay Christina ay lalong naging matindi. Sinabi ni Isabel na sinusubukan ni Christina na kontrolin ang lahat, lalo na ang mga pinansyal ng pamilya. Natatakot ako. Nakasulat sa isang entry na may petsang ilang araw bago ang pagkamatay ni Isabel. Nalaman ko ang plano niya. Gusto niyang kunin ang hasyenda. Ayaw kong sabihin kay nanay o kuya, baka hindi sila maniwala sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin. Kasunod ng entry na yon, may isang pahina na halos mapunit na. Sa ibabang bahagi, nakasulat ang isang bagay na nagpatigil sa hininga ni Deborah. Narinig ko siyang kausap ang isang lalaki. Plano nilang ang natitirang bahagi ng pahina ay halos burado, tila sinadya. Sa sumunod na pahina, isang maliit na piraso ng papel ang nakasiksik. Ito ay isang news clipping mula sa lumang dyaryo na naglalarawan ng aksidente na kumitil sa buhay ni Isabel. Ang petsa ng news clipping ay nagtutugma sa huling entry sa journal. Pero ang mas nakakagulat, may isang maliit na sulat kamay sa gilid ng clipping. Hindi ito aksidente. Alam ko, nanginginig ang mga kamay ni Deborah habang hawak ang journal. Hindi ito aksidente. May kinalaman si Christina sa pagkamatay ni Isabel. Hindi lang pala pang-aabuso ang ginagawa nito kay Donna Dulce, kundi may mas malalim pa. Biglang narinig ni Deborah ang isang tunog sa likod niya. Napatalon siya. Paglingon niya,
Nakita niya si Christina na nakatayo sa may pinto ng aklatan. Ang kanyang mga mata ay matalim at may isang pilyang nangiti sa kanyang labi. "Ano ang hinahanap mo, Deborah?" tanong ni Christina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong banta. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa journal na hawak-hawak ni Deborah. Para akong estatwa na hindi makagalaw. Ang lamig ng mga mata ni Christina ay tila yelo na tumagos sa aking kalamnan. Hawak-hawak ko ang journal ni Isabel, ang ebidensya ng kanyang pagdurusa at ang posibleng motibo sa kanyang pagkamatay. "Ano po naghahanap lang po ako ng libro," pilit kong sabi. Sinusubukang maging kalmado kahit ang puso ko ay gustong lumabas sa aking dibdib. Marahan na naglakad si Christina palapit sa akin. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalakas ng tensyon sa silid. "Naghahanap ng libro? O naghahanap ng kung ano pang mapapakinabangan mo dito sa hasyenda?" Hindi nawala ang kanyang matalim na tingin sa journal. "Ibigay mo sa akin yan, Deborah." Napakapit ako ng mahigpit sa kwaderno. "Hindi po. Ito po ay pag-aari ni Isabel." Biglang nagbago ang mukha ni Christina. Ang kanyang pilyang nangiti ay napalitan ng matinding galit. Mabilis niyang inagaw ang journal mula sa aking kamay. Bago pa ako makareact, pinunit niya ang ilang pahina mula sa gitna. Kasama na ang entry na nagbanggit sa kanyang pangalan at ang huling sulat kamay ni Isabel. "Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Deborah," mariin niyang sabi, habang pinupunit ang mga pahina. "Kung ano man ang nabasa mo, kalimutan mo na. Kung hindi, ikaw ang magkakaroon ng problema." Nanginginig ako sa galit at takot. Ang ebidensya, ang mga mahalagang pahina ay nawala na. "Bakit po ninyo ginagawa ito? Hindi po ba kayo nakokonsensya sa ginagawa ninyo kay Donna Dulce at kay Isabel?" Tumawa si Christina, isang malamig at mapaklang tawa. "Konsensya? Deborah, wala akong panahon para dyan. Ang gusto ko lang ay ang akin at ang hasyenda na ito ay matagal nang dapat maging akin." Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy kape at matamis na pabango. Kaya ko na kontrolin ang lahat at wala kayong isang simpleng guro ang makakapigil sa akin. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming mga yabag. Agad na nabalik ang kalmado sa mukha ni Christina. Binato niya pabalik sa akin ang journal, ngunit wala na ang mga mahalagang pahina. "Huwag kang mag-alala, Deborah. Hindi ako tulad ng iniisip mo." Pumasok si Marcos sa aklatan. Ang mukha ay nagtataka. "Hon, Deborah, anong nangyayari dito? Ang ingay niyo." Ngumiti si Christina kay Marcos, isang ngiti na puno ng kaplastikan. "Wala, Hon. Nag-uusap lang kami ni Deborah tungkol sa mga libro. Medyo maingay lang kami, sorry." Tapos ay bumaling ito sa akin. Ang mga mata ay may babala. Tiningnan ako ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat nang hindi ako magmumuka masama sa paningin niya. Ang pagpupunit ni Christina sa mga pahina ay mabilis at walang bakas. "Sir Marcos, ang totoo po." Simula ko. Ngunit pinutol ako ni Christina. "Si Deborah kasi, Hon, masyadong mapanuri sa mga lumang bagay dito." Ang sabi ko sa kanya, baka may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. "Di ba, Deborah?" May diin sa kanyang huling salita. Napatingin ako kay Marcos. Nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Alam kong mas maniniwala siya kay Christina kaysa sa akin. "Deborah, sinabi ko na sa'yo, trabaho mo ang magturo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo sakop," maring sabi ni Marcos. "Kung patuloy kang magdudulot ng gulo, mapipilitan akong palitan ka." Naramdaman ko ang pagkapikon at frustration. Hindi ako makakakuha ng hustisya sa pamamagitan ng direktang paghaharap. Kailangan kong maging mas matalino. Sa sumunod na mga araw, mas naging maingat si Deborah. Gumamit siya ng cellphone upang kumuha ng litrato ng anumang dokumento o ebidensya na kanyang makikita. Nakita niya ang mga bank statement ni Donna Dulce
na may malalaking withdrawal na hindi niya maintindihan. Mayroon ding mga resibo ng mamahaling gamit na hindi naman nakita sa hasyenda, ngunit nakapangalan kay Donna Dulce. Isang araw, nakatanggap si Deborah ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Umalis ka na sa hasyenda. Huwag mong subukan na makialam sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Hindi ka magtatagal dito. Nanginginig ako sa takot, ngunit hindi ito sapat upang patigilin ako. Alam kong malapit na ako sa katotohanan. Kinagabihan, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita kong bukas ang pinto ng opisina ni Marcos. Naroon si Christina, abala sa telepono. May sinasabi siya tungkol sa paglilipat ng titulo at pagpapabilis ng proseso. Agad akong nagtago. Nakita kong lumabas si Christina ng opisina. Dala-dala ang isang folder. Marahan siyang naglakad patungo sa silid ni Donna Dulce at muli narinig ko ang mahinang kalansing ng kandado. Nang makalayo si Christina, mabilis akong lumapit sa opisina ni Marcos. Gusto kong malaman kung ano ang laman ng folder na yon. Ngunit bago pa ako makapasok, narinig ko ang tunog ng sasakyan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Marcos na papaalis sa hasyenda. Ito na ang pagkakataon ko. Ngunit nang pumasok ako sa opisina, nakita kong malinis ang lahat. Tila walang anumang ebidensya. Ang paghaharap namin ni Christina sa aklatan ay nagpaalab sa aking desisyon. Hindi ko maaaring hayaan na masaktan pa si Donna Dulce. Lalo na ngayong alam kong may mas madilim na lihim na nakabalot sa pamilya. Kailangan kong kumilos. Kahit nag-iisa. Naging mas maingat ako sa bawat galaw ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mag-isip ng paraan kung paano ko makukumbinsi si Donna Dulce na magsalita. Isang hapon, habang nagtuturo ako kay Sofia, nakita ko si Donna Dulce na nakaupo sa beranda, nakatanaw sa malayo. Lumapit ako sa kanya. Donna Dulce, alam niyo po, hindi po ako makapapayag na may sinasaktan. Mahinang sabi ko, umupo sa tabi niya. Nandito po ako para tulungan kayo. Alam kong may tinatago po kayo at hindi ko po kayo hahayaan. Tiningnan ako ni Donna Dulce. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Hindi mo naiintindihan, Ineng. Masyadong masakit. Masyadong malakas si Christina. Wala akong magagawa. Mahal ko si Marcos. Ayokong sirain ang pamilya niya. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Niyakap ko si Donna Dulce. Hindi po kayo sisira ng pamilya, Donna Dulce. Ang nagsisira po ay ang mga taong gumagawa ng masama. At kailangan pong lumabas ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng aking mga pakiusap, nanatili si Donna Dulce sa kanyang takot. Naintindihan ko. Masyado na siyang matanda at mahina para labanan si Christina, kaya ako ang gagawa. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi matatago o masisira ni Christina. Ang opisina ni Marcos, ang tanging lugar na posibleng mayroong mga mahahalagang dokumento. Alam kong mapanganib, ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Habang naghahanap ako ng paraan, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Hello? Ikaw ba si Deborah? Tanong ng isang boses ng lalaki. Opo. Sino po ito? Ako si Carlo. Kaibigan ako ni Marcos. Narinig ko ang mga balita. May narinig akong mga chismis tungkol sa asawa ni Marcos. Hindi ko direktang masabi kay Marcos, pero may mga kakaiba sa mga investment niya. Natuwa ako. Isang kakampi. Salamat po at tumawag kayo, Sir Carlo. May masama po talagang nangyayari dito. Alam ko. May ipapadala ako sa iyo. Ingatan mo. May kinalaman yan sa mga pinansyal ng hasyenda. Ipasa mo lang sa akin kapag may nakita ka pang iba. Agad na ipinadala ni Carlo ang ilang dokumento sa aking email. Ito ay mga bank statement at mga dokumento ng paglilipat ng pera. Nakita ko ang pangalan ni Donna Dulce sa mga withdrawal, ngunit ang halaga ay napakalaki at malinaw na hindi niya kailangan.
Mayroon ding mga dokumento ng paglilipat ng titulo ng lupa na may peke na pirma ni Donna Dulce. Ito na ang hinahanap ko. Ngunit kailangan ko pa ng isa pang piraso ng ebidensya, isang bagay na direktang mag-uugnay kay Christina sa pagkamatay ni Isabel. Ang journal ni Isabel ay hindi na sapat dahil napunit na ni Christina ang mahahalagang pahina. Nang gabing iyon, matapos maghapunan, umalis si Christina upang dumalo sa isang charity event. Si Marcos naman ay nasa kanyang opisina, abala sa kanyang mga trabaho. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa opisina ni Marcos. Marahan kong binuksan ang pinto. Madilim sa loob. Pinasok ko ang silid at sinindihan ko ang maliit na ilaw sa lamesa. Nagsimula akong maghalungkat sa mga drawer. Ang bawat papel ay sinuri ko. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit alam kong kailangan kong gawin ito. Nakita ko ang mga papeles ng hasyenda, mga kontrata, at iba pang mga dokumento. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang folder, nakita ko ang isang kahon. Binuksan ko ito. Sa loob, may mga lumang gamit si Marcos, mga medals noong bata pa siya, at iba pang mga memorabilia. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang manipis na folder. Binuksan ko ito. Ito ay isang kopya ng autopsy report ni Isabel. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang report. Sa ilalim ng mga medikal na termino, nakasulat ang isang bagay na nagpatigil sa aking hininga. May nakitang bakas ng sedative sa katawan. Posibilidad ng foul play. Hindi ito aksidente. Pinatay si Isabel. At malinaw na may kinalaman si Christina dito. Habang kinukuhanan ko ng litrato ang dokumento, gamit ang aking cellphone, biglang may narinig akong tunog mula sa likuran ko. Narinig ko ang mahina at mapaklang tawa. Kung ano man ang hinahanap mo, Deborah, sana ay nahanap mo na. Ani Christina, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nakatayo siya sa may pinto ng opisina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim na tila mga mata ng isang lobo. Dahil sa huling pagkakataon, hindi na kita palalampasin. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Ang presensya ni Christina sa likod ko ay tila isang anino ng kamatayan. Ang huling salita niya ay umalingaw-ngaw sa buong opisina at alam kong nasa panganib ang buhay ko. Christina. Nauutal kong sabi, sinusubukang itago ang aking cellphone na may litrato ng autopsy report. Ngumiti si Christina, isang ngiti na walang kagalakan. Ang galing mo pala, Deborah. Talagang sinisikap mong hukayin ang nakaraan. Ngunit may mga bagay na mas mabuting manatili sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na naglalabas ng galit. Alam ko na ang lahat, Christina. Matapang kong sabi, kahit nanginginig ang boses ko. Ang ginagawa niyo kay Donna Dulce at ang nangyari kay Isabel, hindi ko po hahayaan na makatakas kayo. Mabilis na umatake si Christina. Sinubukan niyang agawin ang aking cellphone. Naghabulan kami sa loob ng opisina. Nagsisikap na makawala sa kanyang mahigpit na hawak. Sa gitna ng pagpupumiglas, nadapa ako at sumubsob sa sahig. Nagkalat ang mga papeles. Agad na kinuha ni Christina ang cellphone ko at mabilis na tinanggal ang memory card. Wala kang mapapala, Deborah. Mariin niyang sabi, habang pinipindot ang delete button sa cellphone ko. Wala kang ebidensya, wala ka ng hawak. Bigla akong tumayo. Kahit wala akong hawak ngayon, hindi ko po hahayaan na masaktan pa si Donna Dulce. Galit na galit si Christina. Walang sabi-sabi, itinulak niya ako ng malakas. Nadulas ako at bumagsak sa sahig. Tumama ang ulo ko sa matigas na sahig. Naramdaman ko ang matinding sakit at pagkahilo. Sa gitna ng aking pagkahilo, nakita kong biglang nag-iba ang ekspresyon ni Christina. Narinig namin ang tunog ng sasakyan na paparating. Si Marcos! Nagmadali si Christina. Mabilis niyang kinuha ang ilang basag na frame ng litrato mula sa lamesa at inihagis sa sahig. Pagkatapos, tumayo siya sa aking harapan. Ang muka ay puno ng pag-aalala.
Ngunit meron akong nakitang tagumpay sa kanyang mga mata. Nang pumasok si Marcos, tumakbo agad si Christina sa kanya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Marcos, salamat at dumating ka na. Si Deborah, tila nawawala sa sarili. Bigla na lang siyang nagwala. Sinisira ang mga gamit natin at sinisigawan ako. Sinubukan kong tumayo, ngunit nanghihina ako. Hindi po totoo, Sir Marcos. Nagsisinungaling po siya. Tiningnan ako ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdududa. Deborah, anong nangyayari dito? Bakit ka nasugatan? At bakit magulo ang opisina ko? Siya po ang nanakit sa akin, Sir Marcos, at may tinatago po siyang lihim. Umiyak si Christina. Marcos, mas naniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin? Sinisira niya ang pamilya natin. Gusto niya lang tayong paghiwalayin. Tingnan mo ang ginawa niya sa opisina mo. Niyakap ni Marcos si Christina at tiningnan ako ng matalim. Deborah, sapat na. Hindi ko na kaya ang mga pinagagawa mo. Ang trabaho mo ay magturo, hindi ang manggulo. Puno na ako. Ngayon din, umalis ka sa hasyenda ko. Ayoko nang makita ka pa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng mundo ko. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking natuklasan, ay tila nawala na. Hinila ako ng isang gwardiya palabas ng opisina. Sa ilalim ng tingin ni Christina na puno ng pagtatagumpay. Hindi, Marcos. Huwag! Narinig kong sigaw ni Donna Dulce mula sa kanyang silid. Sinubukan niyang lumabas, ngunit hinarangan siya ni Christina. Tiningnan ako ni Donna Dulce. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Wala siyang magawa. Ang kanyang pagtingin ay sumasalamin sa lahat ng takot at pighati na kanyang nararamdaman. Habang hinihila ako palabas ng hasyenda, mabilis kong nilabas ang isang maliit na USB drive na nakatago sa aking bra. Sa loob ng opisina, nagawa kong kopyahin ang ilang mahalagang dokumento bago ako matulak ni Christina. Hindi niya nakita iyon. Nang makalabas ako ng gate, nakita ko si Manang Linda na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis akong lumapit sa kanya at ipinasa ang USB drive. Manang, please, ibigay niyo po ito kay Sir Carlo, kaibigan po ni Sir Marcos. Sabihin niyo po, importante po ito. Para po kay Donna Dulce. Nagtataka si Manang Linda, ngunit kinuha niya ang USB drive. Sige, Ineng, mag-iingat ka. Sumakay ako sa isang taxi. Sa aking paglingon, nakita ko ang Hacienda Dulce na unti-unting lumalayo. Ang malaking mansyon ay balot na naman ng dilim. Tila isang kulungan para kay Donna Dulce. Ang puso ko ay puno ng pagkadismaya at paghihinakit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang maliit na spark ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Isang linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Deborah, ngunit hindi pa rin mapakali si Marcos. Ang kanyang puso ay mabigat at ang kanyang isip ay puno ng pagkalito. Pinaniwalaan niya si Christina. Oo. Ngunit may bahagi sa kanya na nagdududa. Ang huling tingin ni Deborah, ang pagmamakaawa ni Donna Dulce. Hindi ito maalis sa kanyang isipan. Lalo na ngayong napansin niya ang matinding pagbabago kay Donna Dulce. Matamlay ang kanyang ina, ayaw kumain, at halos hindi na nagsasalita. Nakaupo lang ito sa upuan, nakatanaw sa malayo. Ang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan. Hon, hayaan mo na si Inay. Nagpapahinga lang iyan, sabi ni Christina, na tila nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nakakaginhawa kay Marcos. Sa halip, mas lalo siyang nakaramdam ng pagdududa. Isang hapon, habang nag-iisa si Marcos sa kanyang opisina, may kumatok. Ito si Manang Linda. Sir Marcos, may ibibigay po ako sa inyo. Galing po kay Deborah. May inabot si Manang Linda sa kanya. Isang maliit na USB drive. Nagtaka si Marcos. Ano ito, Manang? Sabi po ni Deborah, importante po iyan. Para po kay Donna Dulce.
Umalis si Manang Linda, naiwan si Marcos na nagtataka. Kinuha niya ang USB drive at isinaksak sa kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang isang folder na puno ng mga dokumento at litrato. Nagsimula siyang buklatin ang mga dokumento. Ang unang nakita niya ay ang mga bank statement ni Donna Dulce. Malalaking halaga ng pera ang nawala, na tila hindi makatwiran. Hindi niya alam na may ganoon kalaking pera ang kanyang ina. At ang mas nakakagulat, ang mga withdrawal ay mayroong peke na pirma ni Donna Dulce. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Bakit may peke na pirma? At bakit nawawala ang mga pera ng kanyang ina? Ipinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga dokumento. Nakita niya ang mga titulo ng lupa ng hasyenda na nalipat sa pangalan ni Cristina na mayroon ding peke na pirma ng kanyang ina. Parang gumuho ang mundo ni Marcos. Hindi ito maaring totoo. Si Cristina, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak, ang gumagawa ng lahat ng ito? Ngunit ang mas nagpakulo ng kanyang dugo ay ang huling dokumento sa folder. Ito ay isang kopya ng autopsy report ni Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga nilalaman nito. Posibilidad ng foul play, sedative. Hindi ito aksidente. Pinatay ang kanyang kapatid. At ang lahat ay tila konektado kay Cristina. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Deborah. Ang pasa sa braso ng kanyang ina. Ang pagkakakandado sa silid ni Donna Dulce. Ang pagsisinungaling ni Cristina tungkol sa pagpirma ng kanyang ina sa mga dokumento. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng matinding galit at pagtataksil. Napakasakit ng katotohanan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong puso, ang babaeng minahal niya, ay isang manloloko at isang mamamatay tao. Ginagamit niya ang kanyang ina at pinatay niya ang kanyang kapatid. Galit na galit si Marcos. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Gaano siya naging bulag? Gaano siya naging walang pakialam sa kanyang sariling pamilya? Dahil sa kanyang pagiging abala at pagtitiwala, hinayaan niyang masaktan ang kanyang ina at mapatay ang kanyang kapatid. Nagpasya si Marcos. Hindi niya maaring hayaan na mangyari ito. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang ina at ibigay ang hustisya sa kanyang kapatid. Bumalik siya sa kanyang opisina. Sinubukan niyang kalmaduhin ang sarili. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang maging matalino. Nang gabing iyon, matapos maghapunan, nakita ni Marcos si Cristina na naglalakad patungo sa silid ni Donna Dulce. Palihim siyang sumunod. Nakita niya si Cristina na pumapasok sa silid ng kanyang ina. Sumilip si Marcos sa pinto. Nakita niya si Cristina na hinahalungkat ang mga gamit ni Donna Dulce. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Isabel at walang awa na pinunit. Pagkatapos, itinapon niya ang lahat ng mga lumang gamit ni Donna Dulce sa isang malaking bag na tila mga basura. Ang mga mata ni Marcos ay nagniningning sa galit. Hindi na niya kayang tiisin pa ang lahat ng ito. Ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, ang hasyenda na ito, lahat ay sinira ni Cristina. Nanlamig ang buong katawan ni Marcos habang pinagmamasdan si Cristina na walang awang pinupunit ang litrato ni Isabel. Ang pagtitimpi niya ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang bulag na pagmamahal ay napalitan ng matinding galit at pagkasuklam. Hindi na niya kayang manahimik pa. Ano ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Marcos. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Tumayo siya sa may pinto ng silid ni Donna Dulce. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nagulat si Cristina. Mabilis niyang itinago ang mga pinunit na litrato at ang bag ng mga lumang gamit. Marcos? Hon, bakit ka nandito? Wala. Nililinis ko lang ang silid ni Inay. Ang daming lumang gamit na hindi na kailangan. Ngumiti si Marcos, isang nangiti na walang kagalakan. Nililinis o sinisira? Hindi mo kailangan na magpanggap pa, Cristina. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Cristina. Ano ang sinasabi mo? Ang bank statements ni Inay.
ang mga titulo ng lupa ng hasyenda, ang autopsy report ni Isabel, isa-isang binanggit ni Marcos, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Paano mo nagawa ito, Christina? Paano mo nagawang lokohin ako ng ganito? Biglang nagbago ang mukha ni Christina. Ang kanyang gulat ay napalitan ng matinding galit. Kung ano man ang nabasa mo, Marcos, mga kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang ni Deborah yan. Gusto niya lang tayong sirain. Alam kong inggit siya sa atin. Tumawa si Marcos, isang mapaklang tawa. Tigil na, Christina. Ang mga ebidensya ay malinaw. Hindi lang ito gawa-gawa. May sedative sa katawan ni Isabel. Hindi ito aksidente. Pinatay mo ang kapatid ko. Nataranta si Christina. Hindi. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman dyan. Aksidente ang lahat. At ang pagpapakulong mo kay inay sa kanyang silid? Ang pagkuha mo sa lahat ng pera niya? Ang paglipat mo sa pangalan ng hasyenda sa'yo? Mariing tanong ni Marcos. Ang bawat salita ay tila isang suntok. Gaano ka kasama, Christina? Walang sabi-sabi, umatake si Christina. Sinubukan niyang sampalin si Marcos, ngunit mabilis niyang nahawakan ang kamay nito. Huwag na huwag mo akong sasaktan, Christina. Hindi na ako ang Marcos na bulag sa'yo. Mamamatay tao ka. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang may gawa ng lahat. Ako ang biktima dito. Sigaw ni Christina. Ang kanyang muka ay baluktot sa galit. Ngunit bago pa makasagot si Marcos, may narinig silang boses. Hindi! Ikaw ang mamamatay tao, Christina. Lumingon sila. Nakatayo sa may pinto si Donna Dulce. Ang kanyang muka ay puno ng luha at paghihinakit. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Narinig ko ang lahat, Christina, sabi ni Donna Dulce. Ang boses ay nanginginig ngunit may bigat. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Ginawa mo akong bilanggo sa sarili kong bahay. Nagulat si Christina. Hindi niya inaasahan na maririnig ni Donna Dulce ang lahat. Inay, Marcos, hindi totoo yan. Nagsisinungaling sila. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Marcos ang kanyang cellphone at tinawagan ng pulis at ang kanyang abogado. Kailangan ko kayong pumunta dito ngayon din. May kailangan akong isumbong. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang pulis at ang abogado ni Marcos. Ipinakita ni Marcos ang lahat ng ebidensya mula sa USB drive kasama na ang testimonya ni Donna Dulce. Hindi makapaniwala si Christina. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarangan siya ng pulis. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Inosente ako. Sigaw niya habang nagpupumiglas. Cristina de la Cruz, arestado ka sa kasong pagnanakaw, pandaraya at homicide. Sabi ng pulis habang isinusuot ang posas sa kanyang mga kamay. Nang makita ni Christina ang pulis na papalapit, tiningnan niya ako at si Donna Dulce. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Hindi pa tapos ang laban. Babalikan ko kayo. Hinila siya palabas ng silid. Narinig pa namin ang kanyang mga sigaw habang dinadala siya palabas ng hasyenda. Naiwan si Marcos at Donna Dulce sa silid. Lumapit si Marcos sa kanyang ina at niyakap niya ito ng mahigpit. Patawad, inay. Patawad sa aking pagiging bulag. Patawad sa lahat. Umiyak si Donna Dulce sa kanyang bisig. Ang luha niya ay halo-halong pighati at ginhawa. Sa wakas, malaya na siya. Maraming araw ang lumipas matapos ang gabing iyon. Nagising si Donna Dulce sa isang silid sa ospital. Ang amoy ng gamot ay umalingaw-ngaw sa kanyang ilong. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kapayapaan. Wala na ang takot. Wala na ang bigat. Nakatayo sa tabi niya si Marcos, ang kanyang anak. Maputla ang mukha nito at halatang hindi nakatulog sa mga nakaraang araw. Niyakap siya ni Marcos ng mahigpit at naramdaman niya ang mga luha nito sa kanyang balikat. Inay, patawad po. Patawad sa lahat. Bulong ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naging bulag po ako. Hindi ko po kayo naprotektahan. Sorry po.
Haplos ni Donna Dulce ang likod ng kanyang anak. Marcos, anak, mahal kita. Alam kong hindi mo sinasadya. Ang importante, nasa tabi kita ngayon. Ang mga salitang yon ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Hindi niya kayang magalit sa kanyang anak dahil alam niyang biktima lang din ito ng panlilinlang ni Christina. Lumipas ang ilang araw sa ospital. Unti-unting bumalik ang lakas ni Donna Dulce. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon muli ng ningning at ang kanyang ngiti ay naging totoo. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, bumukas ang pinto. Pumasok si Deborah. Nagulat si Donna Dulce, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Donna Dulce, malumanay na sabi ni Deborah. Lumapit at yumakap sa kanya ng mahigpit. Ayos na po kayo. Umiyak si Donna Dulce. Salamat, Deborah. Salamat at niligtas mo ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagmulat sa mga mata ni Marcos. Ngumiti si Deborah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Walang anuman po, Donna Dulce. Hindi ko po hahayaan na may masaktan. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit si Deborah sa pamilya. Hindi na siya isang simpleng guro. Siya na ang itinuturing na isang tunay na miyembro ng pamilya. Nang makauwi si Donna Dulce sa hasyenda, ang lahat ay tila nagbago. Ang malaking mansyon ay hindi na balot ng dilim at takot. Ang mga kasambahay ay ngumingiti na, at ang mga bata ay maligaya na tumatakbo sa hardin. Si Marcos, sa tulong ni Deborah, ay nagsimulang ayusin ang hasyenda. Tinanggal niya ang lahat ng bakas ni Christina. Ang mga dokumento ay naibalik na sa pangalan ni Donna Dulce. Ang mga pera na ninakaw ay unti-unting nababawi. Isang hapon, naglalakad si Donna Dulce sa hardin ng kape kasama si Marcos at Deborah. Ang sariwang hangin, ang amoy ng kape, at ang init ng araw ay tila nagpapanumbalik sa kanya ng dating sigla. Ang ganda ng kape ngayon, inay, sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Parang ikaw, laging maganda. Ngumiti si Donna Dulce. Salamat, anak. Salamat sa inyo. Salamat at hindi niyo ako iniwan. Tiningnan niya si Deborah. Deborah, parang ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa hasyenda na ito. Ang iyong kabaitan at katapangan ay nagligtas sa aming lahat. Yumuko si Deborah. Ang kanyang pisngi ay namula. Ginawa ko lang po ang tama, Donna Dulce. Higit pa sa tama, Deborah, sabi ni Marcos, nakatingin kay Deborah. Ikaw ang aming huling pag-asa. Habang naglalakad sila, may nakita si Donna Dulce na isang maliit na bulaklak ng kape na sumasayaw sa hangin. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal sa kanyang puso. Ang Hacienda Dulce ay hindi na isang lugar ng takot at pighati. Ito na ang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad at pagmamahalan. Ang kanyang pamilya ay muling nabuo at ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Isang taon na ang lumipas mula nang bumalik ang kapayapaan sa Hacienda Dulce. Si Christina ay nananatili sa bilangguan at ang kaso laban sa kanya ay umuusad. Ang hacienda ay nagbago ng malaki. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na lugar na unang nakita ni Deborah. Ngayon, ito ay puno ng buhay, tawanan at pag-asa. Si Deborah ay nanatili sa hacienda, ngunit hindi na bilang isang simpleng guro. Siya ang naging kanang kamay ni Marcos sa pagpapatakbo ng negosyo ng kape. Magkasama nilang binuo ang Dulce Legacy Coffee, isang brand na hindi lang nagbebenta ng kape, kundi nagdadala rin ng kwento, ng katatagan at pagmamahalan. Ang bahagi ng kanilang kita ay inilalaan nila sa isang fund para sa mga biktima ng elder abuse. Araw-araw, magkasama sina Marcos at Deborah sa opisina, nagpaplano para sa kinabukasan ng hacienda. Ang kanilang pagtutulungan ay naging maayos at unti-unti may namuong kakaibang damdamin sa pagitan nila. Isang hapon, habang nagtitingin sila ng mga sample ng kape, nagtama ang kanilang mga mata. Isang matagal na titigan, puno ng hindi masambit na damdamin. Deborah, sabi ni Marcos, ang kanyang boses ay malumanay.
Alam mo, simula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Yumuko si Deborah, ang kanyang pisngi ay namula. Ginawa ko lang po ang dapat, Sir Marcos. Hindi na Sir Marcos Deborah, sabi ni Marcos ngumiti. Marcos na lang. At may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Huminga ng malalim si Marcos. Deborah, sa loob ng 1 taon na magkasama tayo, nakita ko ang iyong kabaitan, ang iyong tapang, at ang iyong pagmamahal, hindi lang sa akin at sa pamilya ko, kundi sa lahat ng tao. Kinuha niya ang kamay ni Deborah. Deborah, mahal kita. Nagulat si Deborah. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang matagal na rin niyang nararamdaman ang parehong bagay. Si Marcos ay hindi lang isang kliyente o isang kaibigan. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Marcos, mahinang sabi ni Deborah, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahal din po kita. Biglang lumiwanag ang mukha ni Marcos. Marahan niyang hinila si Deborah palapit at niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ay isang yakap na puno ng pagmamahal, pasasalamat at pangako. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa veranda, magkahawak kamay, pinagmamasdan nila ang mga bituin. Ang Hacienda Dulce ay tahimik, ngunit puno ng pagmamahalan. Deborah, manatili ka na sa amin, sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi lang bilang kasama sa negosyo, kundi bilang bahagi ng pamilya, bilang asawa ko. Nagulat si Deborah sa proposal ni Marcos, ngunit hindi siya nag-alinlangan. Alam niyang ito ang lugar kung saan siya nabibilang. Ito ang pamilya na hinahanap niya. Ngumiti si Deborah. Opo Marcos, mananatili ako. Marahan siyang hinalikan ni Marcos, isang halik na puno ng pag-asa at pangako. Ang kanilang mga puso ay nagsasama at ang kanilang mga kaluluwa ay magkakaugnay. Ang Hacienda Dulce ay hindi na lang isang trangka ng kape. Ito ay naging isang tahanan, isang simbolo ng pagmamahalan, at isang patunay na ang pag-ibig ay laging mananaig. Ang Hacienda Dulce ngayon ay hindi na lamang isang trangka ng kape. Ito ay naging sentro ng pag-asa at pagmamahalan. Si Donna Dulce, na dating nababalot sa takot at kalungkutan, ay ngayon ay nabubuhay ng payapa at may kagalakan. Ang bawat umaga ay bagong simula at ang bawat gabi ay puno ng pasasalamat. Ang mansyon na dating pinagmumultuhan ng nakaraan ay napuno na ngayon ng tawanan ng kanyang mga apo, sina Sofia at Leo, na masayang naglalaro sa hardin. Ang amoy ng sariwang kape ay halo-halo sa halimuyak ng mga bulaklak na tila nagbibigay ng bagong buhay sa bawat sulok. Isang hapon, nakaupo si Donna Dulce sa kanyang paboritong upuan sa beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga apo na hinahabol ang isa't isa sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay musika sa kanyang mga tenga. Sa tabi niya, nakaupo si Marcos, ang kanyang anak, at si Deborah, na ngayon ay kanyang manugang. Inay, masaya po ba kayo? Tanong ni Marcos. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Ngumiti si Donna Dulce. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Napakasaya ko, anak. Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito. Akala ko, habang buhay na akong magdurusa. Salamat po kay Deborah, inay, sabi ni Marcos, nakatingin kay Deborah na may pagmamahal. Siya ang nagligtas sa atin. Hinawakan ni Donna Dulce ang kamay ni Deborah. Deborah, ikaw ang anghel na ipinadala ng Diyos sa aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka o kage. Ngumiti si Deborah. Donna Dulce, pamilya ko na po kayo at gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ko. Ang Dulce Legacy Coffee ay naging matagumpay. Ang kanilang kape ay hindi lang ibinebenta sa buong bansa,
kundi nagdala rin ng inspirasyon sa maraming tao. Ang bawat pakete ng kape ay may maliit na kwento tungkol sa hasyenda, tungkol sa pagmamahalan, at tungkol sa paglaban sa pang-aabuso sa matatanda. Ang pondo na itinatag ni Marcos at Deborah para sa mga biktima ng elder abuse ay nakatulong na sa maraming matatanda. Ang kwento ni Donna Dulce ay naging isang patotoo, isang tinig para sa mga taong walang lakas na lumaban. Isang gabi, bago matulog, binasa ni Donna Dulce ang isang lumang kwento sa kanyang mga apo. Tungkol ito sa isang matandang babae na nakahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman at kung paano ang pagmamahal at kabaitan ay laging nagtatagumpay. Niyakap siya ng kanyang mga apo. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. "Lola, ang ganda po ng kwento," sabi ni Sofia. "Opo, Lola. Sana po, laging maganda ang ending," dagdag ni Leo. Hinalikan ni Donna Dulce ang noo ng kanyang mga apo. "Oo, mga anak, laging may magandang ending, basta may pagmamahalan. Ang pag-ibig, laging mananaig." Ito ang naging motto ng hasyenda. Ang pag-ibig, laging mananaig. Pinikit ni Donna Dulce ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niya ang hasyenda na balot ng liwanag, ang kanyang pamilya na masaya at buo. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi na nakakatakot, kundi naging mga aral na nagpatibay sa kanya. Ang Hacienda Dulce ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ang puso ng kanyang pamilya, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, merong laging pag-asa, katarungan, at pagmamahal na magpapagaling sa lahat ng sugat. Nagising si Donna Dulce sa tunog ng ibon na humuhuni. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Tiningnan niya ang bukang liwayway, ang kulay kahel at rosas na nagpapinta sa kalangitan. Ngumiti siya, isang ngingiti na puno ng kapayapaan at pasasalamat. Ang kanyang puso ay puno. Ang kanyang buhay ay buo.